Karnaper na wanted at mahigit 13 taon nang nagtatago, hindi nakalusot sa liderato ng nag-iisang game changer general at mga tumitinding anti-criminality and anti-illegal drugs operations sa kabikulan, ramdam ng taong bayan. Halina't tunghayan ang transparent service ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon dito sa aming linggo-linggong Weekline. At sa ika-19 na linggo ng Weekline, maaga pa lang noong ika-21 ng Abril, nasa lansangan na ang nagkakaisang kasurugkaps bike patrollers sa pangunguna ni Police Brigadier General Dizon upang magmasid sa mga maaagang magpupunta ng palengke at mga pamilihang bayan, gayon din sa mga simbahan sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Bahagi ito ng transformative leadership ng ating game changer general at ng kagustuhan ng buong pamunuan ng PNP sa pangunguna ni Police General Romel Francisco D. Marbil, hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ng ligtas na mamamayan sa komunidad. Gayon din ng ginawang pag-iikot kinahapunan sa pamamagitan ng motorcycle patrol kasama ng iba pang kasurugkaps motorcycle patrollers. May mangilan-ngilan ding phone interviews ang pinaunlakan ng ating game changer general kahit pa araw ng linggo. Lunes, ika-22 ng Abril, maaga pa lang handa na ang pamunuan ng Police Regional Office 5 para sa traditional Monday flag raising ceremony kung saan muling hinimok ng ating game changer general ang lahat na maging tapat lamang sa kanilang mga serbisyo at magkaisa para sa ligtas na komunidad. Ito din ang araw kung saan mainit na sinulubong ng ating butihing Regional Director ang pagbisita na retired Police Brigadier General Alexander M. Belen sa tanggapan nito sa Camp Ola para sa kanyang patuloy na pagkikipag-ugnayan sa ating mga retiradong kapulisan. Pagkatapos ay virtually present si Police Brigadier General Dizon sa naging conference ng National Headquarters na pinangunahan ni Police Lieutenant General John A. Arnaldo, ang Chief of Directorial Staff. At inayos naman agad ang ilang administratibong gawain bago nagpatuloy si Police Brigadier General Dizon sa kanyang routine, ang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Noong Martes, ika-23 ng Abril, bahagi ang ating Game Changer General sa ginawang Management Audit and Inspection of Funds and Properties Fiscal Year 2023 sa Pro5 Multipurpose Building sa loob ng Regional Headquarters. Samantala, personal namang binigyan ng security coverage and police assistance ni Police Brigadier General Dizon si Senator Cynthia A. Villar nang dumating ito sa Bicol International Airport para sa isang official visit nito sa Albay. Pagkatapos ay diretso agad ang ating Game Changer General sa opening ceremony ng Police Community Affairs and Development Course Calendar Year 2024 kung saan siya ang guest of honor and speaker. Ito ay ginanap sa RSTU 5 Function Room, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. At pagkatapos ay sinundan ito ng kanyang regular na motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at Daraga sa Albay. Miyerkules, ika-24 ng Abril, maagang bicycle patrol muli ang handog na serbisyo ng ating Game Changer General. Sinundan ito ng mga kailangang koordinasyon sa mga nangyayaring operasyon sa buong kabikulan. Pinagtuon ng pansin din ni Police Brigadier General Dizon ang iba pang direktibang mula sa National Headquarters na kailangan ng mga agarang aksyon. Pagkatapos ay bahagi siya sa naging blessing and inauguration of newly renovated offices ng Regional Legal Service Office 5 at ng Regional Bids and Awards Committee Secretariat sa Old RFU Building sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ng kanyang maghapong serbisyo, nagtungo ang ating Game Changer General sa National Headquarters upang paghandaan ang isang official activity kinabukasan. At noong ika-25 ng Abril, Huwebes, kabilang si Police Brigadier General Dizon sa mga magsisipagdalo sa First Joint National Peace and Order Council and Regional Peace and Order Council meeting sa Malacañang Palace. Ang nasabing kaganapan ay pinangunahan mismo ng ating Pangulo ng Bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. kasama ang kalihim ng Interior at Pamahalaang Lokal na si Secretary Benjamin C. Abalos Jr. at iba pang matataas na opisyal ng bansa, gayon din ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil. Pinag-usapan dito ang mga hakbang na dapat gawin sa mga kasalukuyang suliranin upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan sa ating bansa. Pagkatapos ng mahabang araw, balik naman agad ang ating Game Changer General sa Bicol kaugnay ng matagumpay na operasyon at pagkakahuli ng isang wanted na karnaper na 13 taon nang nagtatago sa batas.
Samantala noong ika-26 ng Abril, Biyernes, pagkatapos ng maagang bicycle patrol, naging compliant ang ating Game Changer General sa PNP Health Service Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness o tinatawag ng PNP na EMPO upang tiyaking malusog at malakas ang mga personnel na may edad 40 pataas upang masigurong sila ay nasa maayos na kalagayan bago magbigay ng serbisyo sa komunidad. Pagkatapos ay agad namang nagpunta si Police Brigadier General Dizon sa function hall ng Venezia Hotel sa Legazpi City, Albay upang makibahagi sa ginagawang pagpupulong kaugnay ng security preparations para sa gaganaping Bicol Loco Festival sa Albay. Kabilang din sa aktibidad ng ating Game Changer General ay ang maging bahagi ng retirement honors ni Police Major General Victor Calangad Wanchakan, ang Deputy Commander ng Area Police Command Western Mindanao sa Pro 5 Grandstand ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Nakiisa din siya sa Thanksgiving ni Police Major General Wanchakan na ginanap sa Pro 5 Multipurpose Building. Ito ay isang tradisyon sa PNP bilang pagpupugay sa naibahaging serbisyo ng maraming taon bilang alagad ng batas. At noong Sabado, ika-27 ng Abril, pagkatapos ng maagang pagpapatrolya, virtually present ang ating Game Changer General sa naging coordinating meeting kaugnay pa rin ng nalalapit na Bicol Loco Festival at pagkatapos ay nagsagawa siya ng inspeksyon sa mga eskwelahan ng Legazpi City kaugnay ng kasalukuyang ginaganap na palarong Bicol 2024. Kinahapunan ay nagsagawa din muli ng motorcycle patrol ang ating Game Changer General kasama ng iba pang Kasurug Cops motorcycle patrollers. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-21 hanggang ika-27 ng Abril taong kasalukuyan. Nasa mahigit 2.5 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Police sa Region 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 59 na suspects mula sa 51 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Albay Police Provincial Office na nagtala ng mahigit 1 milyong piso, sinundan ng Camarines Sur Police Provincial Office at pumangatlo ang Masbate Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 45 suspects mula sa ginawang 18 operasyon sa Kabikulan. May 11 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 6 ang inaresto. Habang halos 700,000 piso naman ang mga kagamitang kumpiskado sa iligal na pangingisda kung saan arestado ang 19 na suspects sa 8 ginawang operasyon. Huli naman ang 8 suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 50,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala umabot sa 107 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo sa pangunguna ng Camarines Sur Police Provincial Office. Habang may 3 arestado at 1 sumukong komunista naman ang Pro 5 sa nakalipas na linggo sa mas pinatibay ng mga hakbang kontra insurhensya at may 1 huli sa mga hakbang kontra criminal gang. Hanggang sa susunod na weekline, basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable Kasurug Cops.